Bigla ay tila sumakit ang ulo niya. Yun lang ang alam ko. Hindi ko nga alam ang totoong pangalan niya. Sabi niya lang sa akin tawagin ko siyang JC at siya naman pangit daw tawag niya sa akin kasi lagi raw akong madungis. What did they promise you? Tanong niya rito pero napahawak siya sa kanyang ulo. Tila may mga eksenang pumapasok sa isip niya. Pinangako niya na mamahalin niya ako ng walang hanggan. Tulad ng binigay niya sa akin na hey, are you okay? Hinawakan nito ang kanyang muka. Tanging sambit niya dahil sumasakit talaga ang ulo niya. Hinawakan niya ito gamit ang dalawang kamay. JC, wait, dadalhin kita sa ospital. Patayo na sana ito nang pigilan siya. Just stay here for a while. Pakiusap niya rito habang sapu-sapu pa rin ang ulo. Mabilis naman siya nitong niyakap at hinaplos ang kanyang buhok na tila may mahika na nagpapakalma sa kanya. Unti-unti ay nawawala ang kirot ng kanyang ulo. Yumakap na rin siya rito at isinubsob ang ulo sa dibdib nito. Nanatili sila sa ganung pwesto hanggang sa hampasin siya nito sa braso. Pero mahina lang naman. JC, chancing na yan ha. Hindi naman yata masakit ulo mo eh. Sumakit nga talaga ulo ko. Uwi tayo sa kondo ko. Lambing niya rito. Itinulak siya nito. Ulo saan? Sa taas o sa baba? Nakataas kilay na tanong nito. Napakamot naman siya sa ulo. Both, baby girl. Ouch! Ang bigat ng kamay mo, baby girl. Reklamo niya dahil hinampas na naman siya nito. Bastos ka talaga kahit kailan. Tumayo na ito at iniwan siya. Natatawa na lang siya na sinundan nito. Nang maabutan ay hinawakan niya ang kamay nito at pinagsalikop. Nilapit niya pa ang muka sa tenga nito at bumulong. Pikon. Tiningnan siya nito ng masama pero kindat ang isinagot niya. Nakita niyang napailing na lang ito. Sabay na silang naglakad ng magkahawak kamay na may pasway-sway pa. Nagluluto si Hadriana ng almusal ngayon sa kondo ni JC. Dito sila tumuloy kagabi galing sa Manila Bay. Sabi kasi masakit ang ulo pero nakailang rounds. Kung di pa niya ito tutulugan ay hindi titigil. Grabe ang energy nito sa jugjugan. Ang sakit tuloy ng cherry niya. Huling pancake na ang nakasalang niya. Hindi kasi mahilig sa heavy breakfast si JC. Kaya nagluto siya ng pancake, bacon, egg at hotdog at tinapay. Pagkapatay niya ng stove ay may pumulupot na mga kamay sa kanyang bewang at sinubsob ang muka sa may leeg niya. Good morning baby girl, aga mo namang nagising. Malambing nitong bate habang parang adik na sinisinghot-singhot ang amoy niya. Naitulak niya tuloy ang ulo nito at humarap dito. Baka maubos amoy ko. Saka amoy pawis ako, di pa nga ako naliligo. Nakakahiya. Nagtungo siya sa may coffee maker para gawan ito ng kape. Sumunod naman ito sa kanya at muling yumakap. Kahit amoy imbornal ka pa, ayos lang baby girl. Ew, kadiri naman yun. Para kang tanga JC. Sita niya rito. Tumawa lang ito ng malakas at iniharap siya at mabilis na sinakop ang kanyang mga labi. Ilalayo niya sana ang bibig nang hinawakan nito ang batok niya at pinagdiinan nito. Napapikit na lang siya at tumugon sa halik nito. Pero napamulat rin siya agad nang maramdaman ang nakabukol sa gitna ng mga hita nito. My gosh, gusto niya pa? Wala yatang kapaguran ng junior niya. Naramdaman niya nang nakapasok na ang isang kamay nito sa loob ng kanyang damit. Wala pa man din siyang suot na bra. Pinakawalan nito ang kanyang mga labi at sinimulan siyang halikan pababa sa leeg. JC, yung almusal natin. Wika niya rito. Habang pilit niyang inilalayo ang ulo sa nobyo. Inilapit nito ang bibig sa may tenga niya at bumulong. Breakfast can wait baby girl. Or let me take you as my breakfast. Napapikit na lang siya nang naipasok na nito ang dalawang daliri sa kanyang perlas at nagsimulang maglabas-masok. JC, Di niya napigilang umungol. Oo na, marupok na siya. Masarap kasi eh. Hinila siya nito at inhiga sa may lamesa. Buti na lang at hindi pa siya nakakapaghain. Mukhang siya talaga ang balak almusalin ng lalaking to. Nahubad na nito ang kanyang damit. Tanging panty na lang ang natitira.
Malagkit siya nitong tinitigan. Nag-aapoy ang mga mata. Wait for me here, baby girl. Pagkasabi nun ay lumakad ito papunta sa may refrigerator. Nagtataka siya na sinundan nito ng tingin. Binuksan nito ang ref at inilibot ang mga mata na tila may hinahanap. Maya-maya ay nagliwanag ang mukha nito na tila nakita ang pakay. Pagkasara nito ng refrigerator ay napanganga siya nang makita ang hawak nito. Pancake syrup. Akala ko ba ayaw mo pang mag-breakfast? Babangon na sana siya nang awatin siya nito. I said, I will take you as my breakfast and you will be my pancake. Nakangisi nitong sambit habang siya ay nanlalaki ang mga mata. What the? JC? Nababaliw ka na ba? Kung ano-ano na pumapasok sa isip mo. Hindi siya makapaniwala na ganito ka-adventurous ang lalaking ito. I just wanna try how good the syrup is on your body. Nang aakit nitong sambit habang pinasadahan ang kanyang hubad na katawan. Oh my gulay! Napasubo yata siya. Baby girl, punta tayo ng mall tapos maglaro tayo ulit. Nakangiti niyang aya rito. Tumingin ito sa kanya ng makahulugan. Kumain ka na at uuwi na tayo sa bahay ko. Wika nito. Baby girl, wag muna. Mamasyal muna tayo. Pamimilit niya rito. Tigil-tigilan mo ako, JC. Remember the last time we went there? Nakipagtalo ka pa sa isang bata. Kesyo nauna ka sa basketball game. Nakakahiya ka, no? Ako naman talaga nauna. Irap pa niyang wika. Tingnan mo, wala tuloy syrup ang pancake dahil inubos mo. Reklamo nito habang nakanguso. Ngumisi naman siya. It's more delicious on your body. Maybe we can also try. Kinuha niya ang Nutella na nasa lamesa. This, baby girl. I think it'll also taste good if I... Stop! Awat nito sa kanya. Pansin niya na namumula ang mga pisngi nito. He laughed so loud. Baby girl, you're more beautiful when you're blushing. Dinuro siya nito nang hawak ang tinidor. Can you please stop? We're eating, JC. I didn't even know you were adventurous. Pati sa pagjujug-jugan ang dami mong alam. Inis na wika nito. Baby girl, as if you didn't enjoy it. I love how you screamed my name in pleasure. Kinindatan pa niya to. Nakita niyang napapikit ito. Hindi niya rin alam kung bakit naisip niya ang kalukuhan tungkol sa syrup. Never niya pa ginawa sa iba yon. Tanging kay Hadriana lamang. Pervert. Mahina nitong bulong. Narinig naman niya. I can hear you, baby girl. Tumayo siya na ikinatayo rin ito kaya natawa siya. Total, ayaw mo naman mamasyal. Pues, dito na lang tayo sa kondo at dito na lang tayo maglaro ng basketball. Humakbang na siya palapit rito na umaatras din. He won't get tired of making love with her again and again. Mas tumatagal, mas nakaka-addict ang nobya. Sa bawat paglapit niya ay ang pag-atras naman nito. JC, tigilan mo ko. Masyado ka ng addict, my gosh! Patuloy ito sa pag-atras. Tatakbo na sana ito nang nahapit niya ito sa bewang na agad niyang pinulupot ang mga braso rito. Gotcha, baby girl. Isinubsob niya ang muka sa leeg nito. Yes, baby girl. I am addicted to you. I love you. Natulos ito sa kinatatayuan nang marinig ang huling sinabi niya. Maging siya ay nabigla rin. Pero siguro yun talaga ang nararamdaman niya kaya kusang lumabas. Maybe this is the right time to tell her what he really feels. Kung hindi pa ito handa, maghihintay naman siya. Handa siyang maghintay. I'm not your first love, but I promise that I will do my best to be your last, baby girl. Mahal kita. Hindi ko alam kung kailan o kung paano nangyari. I just woke up one day and my heart already belongs to you. Iniharap niya ito sa kanya. He saw her eyes tear up. Hinalikan niya ang gilid ng mga mata nito. You don't need to answer now, baby girl. I can wait. Naputol ang sasabihin niya nang halikan siya nito. Mabilis na halik lang. Pagkatapos siya nitong hinalikan ay tumingin ito sa kanyang mga mata. I love you too, JC. Wika nito. Siya naman ang nagulat. Dapat maging masaya siya dahil mahal din siya nito pero bakit tila hindi niya magawang magsaya?
Hey, gulat ka no? Humagikgik pa to. Nun pa kita mahal, kaya nga nasabi kong gusto kita. Kaso ang dami mong arte, bibigay ka rin naman pala sa akin. You can't resist my beauty, right? Napangiti na lang siya sa sinabi nito. Dapat maging masaya siya. Ayaw na muna niyang guluhin ang isipan sa isang bagay. Sila ang magkasama at sa kanya na ito. Kanya lang. Hinalikan niya ito ng buong pagmamahal. This time, they made love again and it's now with love already confessed. Kasama ngayon ni Hadriana si Clara sa Rainbow Corner. Nakipagkita ito dahil miss na raw siya. Pero ang totoo, makikichismis lang. 3 days from now ay ikakasal na to. Ang bilis! Mag-aasawa na ang kanyang Maria Clara. Grabe, hindi naman ako na ospital Ibig sabihin, mas malaki? Nanlalaki pa ang mata nitong tanong sa kanya. Inirapan niya ito. Ikaw, makontento ka na nga sa groom mo, wag mo nang i-imagine ang sa iba. Tumawa naman ito ng pagkalakas-lakas. Nakakahiya. Pinagtitinginan na sila ng mga nasa katabing mesa. Beshi, yung bunganga mo please. My gosh! Sita niya rito. Tumigil naman ito. Ang ate, mas malakas ka pa nga tumawa sa akin, no? Don't worry, sayong-sayo lang si Fafa Carlos at akin lang si Fafa Vince. Wika nito. Possessive lang ang lagay? Pero Beshi, congratulations. I really can't believe that in 3 days from now, you're going to be Mrs. Villaflor. I'm really happy for you. Buong puso niyang pahayag dito. Naiyak na ako, Beshi. Pinahid pa nito ang mga mata ng tissue na akala mo naman talaga ay may mga luha. Baliw rin eh. You need more tissue? Baka bahain ng buong resto. Sarkasmo niyang tanong. Inirapan naman siya nito. Ako rin, masaya para sa'yo. Sa wakas nakalabas ka na rin sa lungga mo at may gwapong Fafa Carlos pa. Hinawakan nito ang kanyang mga kamay na nakapatong sa ibabaw ng lamesa at tiningnan siya sa mga mata. Tulad nga ng sinabi ng kambal, you deserve to be happy after all your sacrifices. Forget him and face the future with Carlos. Nakangiti nitong wika. Sasagutin niya sana ito nang masilayan ang dalawang lalaki na kakapasok lang sa resto at naglalakad patungo sa kanila. Hi baby girl. Sabay pang bati ng dalawang lalaki at kanya-kanyang halik sa kanilang pisngi. Bakit kayo magkasama? Tanong ni Clara kay Vince. Nagkita lang kami dyan sa parking lot. Sagot ni Vince na tila di mapakali. Umupo naman sa tabi niya si JC at pinagsalikop ang kanilang mga kamay. He's really such a sweet boyfriend. Malulunod na talaga siya. Han, nasan ang pinapabili ko? Rinig niyang tanong ni Clara. Tiningnan niya si Vince na napapakamot sa kilay. Han naman, wala naman ako makita. Naikot ko na buong Pilipinas. Natawa siya sa sinabi nito. Ano na naman pinapahanap mo, Beshi? Singit niya sa mga ito. Napakahaba ng uso ni Clara na pwede nang sabitan ng kaldero at napapadyak pa to. Kainis ka naman sabi mo maghahanap ka, ilang beses mo nang hindi nahanap, gusto ko. Bulalas nito kay Vince. Ano nga kasi ang hinahanap mo? Pakikisali niya muli sa usapan ng dalawa. Di kasi siya pinapansin. Ang sarap sipain palabas ng restaurant. Habang si JC ay panayhalik naman sa kamay niya. Ubas na oblong! Nakasimangot na sagot ni Clara. Napailing na lang siya sa gusto na naman nito. Bano lang kasi Han, pag-aalo ni Vince rito. O sige, sabihin mo sa anak mo na iba na lang. Tumayo na ito. Akala niya ay aalis pero humarap sa kanya para magpaalam. Uuwi na ako? Ikaw, Hadriana, kung hindi kayang maghirap ni Carlos, wag mo na rin bigyan ng sarap. Pagkasabi nun ay tumalikod na ito at naglakad palabas na sinundan naman ni Vince. Naiwan naman siyang napapailing habang ang ibang malapit sa table nila ay napapangiti sa sinabi nito. Naramdaman niya ang paglapit ng mukha ni JC sa kanya. Parang natatakot tuloy akong mabuntis ka. Tiningnan niya ito nang nakataas ang kilay. Pues gumamit ka ng kondom o kaya mas better huwag ka na rin pumasok sa butas. Inagaw niya ang kamay rito. Tumayo at diretsyong naglakad palabas. Baby girl, wait! Tawag nito sa kanya. Grabe, hindi man lang nahiya sa tinawag sa kanya. Mas binilisan niya ang paglalakad hanggang sa makarating sa kotse nito. Bilis mo naman maglakad, baby girl.
Reklamo nito habang pinagbubuksan siya ng pintuan. Diretso siyang pumasok at pagkasara nito sa pinto ay diretso na rin itong nagtungo sa driver's seat. Binuksan na nito ang makina pero hindi pa pinapaandar ang sasakyan. Tumingin ito sa kanya at hinawakan ang kanyang magkabilang pisngi upang iharap dito. Baby girl, I was kidding. Isa sa mga pangarap ko ngayon ay ang mabuntis ka. Malambing na wika nito at hinalikan siya ng mabilisan sa labi. Sigurado ka? Taas kilay niya pang tanong. Oo naman, 100% sure ball. Gusto mo ba umpisa na natin? Nakangisi nitong wika habang ang isang kamay ay naglalakbay na sa kanyang hita. Hahalikan sana siya ulit nang tumunog ang phone nito. Istorbo! Inis nitong turan. Shut up! Baka parents mo yan? Bumalik ito sa pagkakaupo bago sinagot ang tawag. Yes ma'am. Bati nito pagkasagot sa tawag. See? Mami pala nitong tumatawag. Yes ma'am, I'm with her. Okay ma'am, we're coming. Bumaling ito sa kanya at mabilis siyang ninakawan ng halik. Dan daw tayo sa bahay, may ibibigay daw sa'yo si mommy. Dumating na sila kagabi. Imporma nito at pinaandar na ang sasakyan. Napapaisip naman siya kung ano ang ibibigay ng mommy ng nobyo. Pagkarating sa mansyon ni na JC ay diretso sila sa napakalaking living room. You're here, Iha! Napalingon siya nang marinig ang boses ng mommy ni JC. Napakasimple lang nito sa kulay pulang bestida. Niyakap siya nito at hinalikan sa pisngi. How are you, Iha? Sasagot pa lang siya nang magsalita si JC. So siya lang may hug and kiss? Ako ang anak mo, mami. Reklamo ni JC na ikinatawa nila. Para kasi itong tanga, ang laki-laki na. Tiningnan naman sila nito ng masama. Siloso mo anak, come here and give mommy a hug and kiss too. Binuka ng mommy nito ang mga braso. Lumapit naman si JC at yumakap dito. Ayos na ba anak? Ngayon pwede bang mag-usap muna kami ni Adriana? Wika ng mommy niya nang maghiwalay ang mga ito. Okay mommy, akyat lang po muna ako sa kwarto. Magpapalit lang po ako ng damit. Paalam nito bago siya ninakawan ng halik. Pinanlakihan niya ito ng mga mata pero kinindatan lamang siya at mabilis na naglakad papalayo. I'm so happy seeing my son like this. Napalingon siya sa sinabi ng mommy ni JC. Inakay siya nitong maupo sa napakagandang sofa na tila mahihiya ang upuan. Tinawag nito ang isang kasambahay at inutusan na kunin ang mga pasalubong daw nito para sa kanya. Hinawakan nito ang kanyang mga kamay. I'm really happy at ikaw ang naging girlfriend ng anak ko. Nakangiting wika nito. Nahihiya pa rin siya rito. Sino ba naman siya? Isang hamak na sekretary lang. O okay lang po ba talaga sa inyo? I mean, I'm just his secretary. I don't have anything to... Pinutol nito ang iba niya pang sasabihin. Don't belittle yourself, Iha. What's wrong with being a secretary? It is a decent job. And what do you mean you don't have what? Because as I can see, you have everything that could make a man fall in love. Kailan pa naging sukatan ng pera sa pagmamahalan? Tila siya nakaramdam ng hiya sa sinabi nito. Kailan nga ba naging sukatan ng katayuan sa pagmamahalan? Madalas kasi gano'n naman talaga ang senaryo. Sadyang mabuting tao lamang ang pamilya ni JC na sobrang pinagpapasalamat niya. Pero minsan po, wala naman po silang pagpipilian. Lalo na kung ayaw ng magulang ng mayaman sa mahirap. Naibulalas niya. Naramdaman niya ang pagpisil nito sa kanyang mga kamay. We all have a choice, Iha. But we can't also blame those who are afraid to fight. Especially if it is against their family. They said blood is thicker than water. The best thing to do is let your heart choose whom to love. If the person cannot take responsibility for you, don't ever try to force your heart to heal or to love another. You will regret it. Instead, let your heart heal by its own. Feel the pain until you don't feel it anymore. Mahaba nitong paliwanag. Then, why do we need to meet them and love them if they are not the one for us? Kusa talagang lumalabas ang mga tanong sa kanyang bibig. Na tila may gustong malaman na di naman niya matukoy. Some are lessons to be learned.